So, yun, no, kamusta yung mga pamangkin ko dyan, no? So, Tito Tom here, no? Dito tayo sa fish room, guys, no? So, today, guys, no, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung mga tanks natin, no? So, yung simpleng tank na may isda at yung planted tank, no? So, dahil nag-off na yung CO2 natin, no? Tapos nag-off na yung light, no? So, pwede na tayong magpalit ng tubig, no? So, ayun, unahin natin to, no? So, syempre, doon sa mga magtatanong na bago pa lang, no? Gusto nyong magsimula ng, gusto nyong magsimula sa fish keeping pero hindi nyo alam kung paano i-maintain or lilinisin yung aquarium, no? So, eto na yung pagkakataon na yun, no? Mga pamangkin, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano linisin to, no? No, so hindi natin kailangan tong itaob yung buong tank, no? So, ibig sabihin, hindi natin kailangan na alisin yung bato, alisin yung buhangin, no? Hindi natin kailangan gawin yon sa aquarium natin, no? So, kapag ginawa natin yon, no, sobrang stressful sa isda yun at pwede silang ma-chugi, no? So, ayun, umpisa na natin. So, yun nga, no, bago tayo mag-proceed sa paglilinis, no, so tuwing kailan nga ba nililinis or nagme-maintenance ng tank natin, no? So, iba't ibang klase, guys, no, maraming way at iba't iba yung araw or schedule ng paglilinis ng bawat fish keeper, no? So, depende sa inyo. So, ngayon, ang pinaka-usual na paglilinis ng aquarium once a week, no? Once a week siya nililinis. So, kung naglinis ka ng Sunday, so every Sunday. So, gaano kataas naman or gaano kalaki yung binabawas na tubig. So, yan dyan nagkakatalo minsan. So, sa practice ko, at dun sa mga sinusundan kong video na mga YouTuber din, no? Ginagawa nila yung 50%, no? Na pag-aalis ng tubig at 50% din yung papalit mo. So, depende guys, no? Depende guys sa fish keeper, no, kung ilang percent yung gusto niya na alisin sa tank niya, no. So, merong iba 30%, merong iba parang 20% pero twice a week ang paglilinis nila, no. So, depende. Yung iba ginagawa nila na 50%, no. So, talagang nasasana yung isda na masyadong malaki yung inaalis dun sa tank. Meron namang ibang isda na nasanay na sila na parang 20%, 30% lang yung inaalis sa tank, no? So, minsan may mga masisela na isda na hindi nila kayang i-tolerate yung malaking changes dun sa tubig, no? Or sa water parameters, no? Kasi once na nagpalit ka kasi ng tubig, syempre nagbabago yung water parameters. Tapos meron din namang iba na gumagawa ng hindi nag-water change, no? So, usually kapag may filter ka, may movement ka sa tubig, no? So, nag-evaporate yung tubig. So, ang ginagawa lang nila, once na nag-evaporate yung tubig, nagtatapap lang sila ng nagtatapap, no? So, iba-iba, no? So, depende kung paano mo sinasana yung isda mo, no? So, ayun. Kaya walang mali dito, walang tama o mali na paraan, no? As long as dun mo sinana yung isda mo, so, sure naman tayo na pag naka-adapt yung isda mo sa ganung way mo, okay lang sila, no? So, saka yun nga, minsan may mga bagay sa hobby natin na nag-work para sa iba at yung way nila hindi nag-work para sa iyo and vice versa yun, no? So, hindi natin pwedeng sabihin kasi by experience to, guys, yung sinasabi ko. So, hindi natin pwedeng sabihin na ginaya ko naman yung ginawa ng tropa ko pero bakit hindi nag-success, no? So, depende talaga yon, no? Sa paghawak mo sa aquarium at depende dun sa tubig at sa isda mo. Kaya, yun, again, by experience lahat ng sinasabi ko, no? Sa mga na-observe ko, yung mga nadaanan ko dun sa process, dun sa tagal ng panahon na nandito ako sa fish keeping and aquascaping, no? So, ayun, unahin nating linisin to. So, first step na gagawin natin i-off natin, no? Ito-turn off natin yung filtration natin. So, after natin ma-turn off yung filtration natin, guys, no? So, para malinis natin yung salamin, no? So, kailangan natin ng ilang mga bagay, no? So, una, pwede tayong gumamit ng sponge, no? Sponge na ipapamunas natin sa loob ng aquarium para matanggal yung mga lumot, no? Pangalawa, pwede tayong gumamit ng algae scraper, no? Yung algae scraper for glass. Papakita ko sa inyo kung ano itsura nun. So, yun guys, no, ito ang algae scraper, no. So, yung dulo niya guys is meron siyang blade, no. So,
scrape nyo yan sa inside glass, no? So, ito ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi bali-bali na yung ano natin yung blade, tapos may kalawang na rin. So, hindi na siya goods, no? Para gamitin pang scrape ng salamin, no? Kasi possible magasgasan yung salamin natin, no? So, pangatlo guys, pwede kayong gumamit ng filter wool, no? Pamunas dito, no? So, yun yung mga ginagamit ko sa pag-aalis ng algae. So, pangatlo guys, no, okay, yung una natin, pwede yung sponge, yung pinanghugas natin ng plato. Pangalawa, yung algae scraper, no. Yung pangatlo, pwede tayong gumamit ng filter wool. Pangapat, no, pwede din tayo gumamit guys ng mga coarse filter foam, no, na nilalagay sa mga canister filter natin, no. So, papakita ko kung ano yung itsura niya. Yan. Okay. So, ngayon, dahil wala akong mahanap ng mga panglinis dito, no, so meron tayo ditong pinaglumaan na foam ng sponge filter, no. So ito yung ipangpupunas natin dun sa salamin. At yun nga guys, no, bukod pa pala dun sa mga sinabi kong pwedeng gamit na pwede natin gamitin sa paglinis ng lumot sa salamin, no. Eto guys, no, so yung magnetic scraper natin, no. So ayan. So meron kayong makikita dito na parang velcro, ayan. Ito yung smooth, ito yung rough, no. So guys, etong rough yung ipapasok natin sa loob ng salamin, no. Papakita ko sa inyo. Tapos ito yung smooth nasa labas. Magnetic siya. So depende na lang talaga sa inyo, no, kung ano yung gusto nyong gamitin, no. So yun nga guys, no, napunasan na natin yung salamin, no. So pinunasan ko yung harap at yung dalawang gilid natin. Hindi ko pinunasan yung likuran, no. Hindi ko rin sinipilyo yung bato, no. So yun nga guys, no, sa hardscape pwede tayong gumamit ng sipilyo or yung stainless na steel brush, no. So para hindi nagkakalawang at syempre hindi mapasama yung mga isda natin, no. So sipilyo, lumang sipilyo or bili kayo ng bago na medyo hard yung bristle, no, or yun nga yung steel na stainless steel brush, no. So yun, hindi ko binrush yung bato, tapos hindi ko nilinis yung likuran. Bakit, no? Kasi guys, yung mga algae na yan, yung lumot na yan, may buhay yan. Yung mga algae na yan, nag-absorb sila ng ammonia, no. So dahil wala tayong halaman dito, though meron tayong filtration, na meron tayong filter media at beneficial good bacteria na lalaban at magdidecompose sa ammonia natin, no? So katulong din natin yung mga algae na mag-absorb ng ammonia, no? So dahil wala tong halaman, more on hardscape lang, no? So nagiiwan ako ng algae. Di tulad dun sa guys, no, sa mga planted tanks, no, kung bakit nililinis talaga natin sila at hindi tayo kahit pa paano, no, hindi tayo nag-iiwan ng mga lumot. Kasi guys, no, kapag yung planted tank natin is naglumot, especially kapag yung mga green spot algae kumapit na sila dun sa dahon ng halaman natin, ang nangyayari, yung tendency nun mamamatay yung halaman natin kasi ang mag-absorb ng nutrients and yung nutrients na manggagaling sa light is yung algae na, no. So yun nga, papatungan nila yung dahon and then yun na, hanggang sa magkakaroon na ng deficiency yung halaman natin at doon na mag-start mag-melt at mamatay yung halaman natin, no. So sa planted tank, syempre meron tayong soil. Syempre ang gusto nating makinabang dun sa soil natin is yung mga halaman, no. So yun nga guys, no, yung algae is natural siya sa nature, no, na meron talagang algae. Pero dahil syempre planted tank tayo, syempre for display siya, syempre iniwasan natin magkaroon ng algae. Pero again, natural siya sa nature natin, no. So pag pumunta tayo sa mga ilog, sa mga water source, no, merong algae, no. So hindi nawawala yan, no, kasi meron din yang halaga guys, no, sa ecosystem natin, no. So meron siyang tulong, meron siyang benefits, no.
hindi lang siya yung parang dumi sa aquarium natin na nakakainis tignan, no? So sa nature natin, merong ginagawang role yan, no? Yung mga algae, no? So yun nga, tulad nung dito, no? Yung ginawa natin, no? Hindi natin inalis yung mga algae sa likod at sa bato kasi gusto nating bukod dun sa filtration natin, makatulong yung mga algae na yun para mag-absorb ng harmful ammonia, no? So yun, ang gagawin na lang natin dito ngayon guys, no? I-drain yung tubig, no? And then i-refill natin. At ayun nga, lagi tayong gano'n, no? So, bago natin i-drain at i-refill yung tubig natin, no? So, regarding naman dito, guys, to sa substrate natin, paano siya nililinis? Ano yung mga pwede natin gamitin para malinis yung substrate natin? So, dito, dahil ang gamit natin dito, guys, is pure white sand lang, no? Compare mo dito sa mga planted tanks natin na merong mga aquatic soil, no, sila mas madali silang i-siphon, no. So gagamit tayo ng siphon hose, no, para ma-siphon natin yung mga dumi-dumi sa ilalim, no. So same lang naman yung application dito, guys, no. Pagdating sa planted tank, pwede din kayong gumamit ng siphon pero dahan-dahan lang, especially kung meron kayong mga carpeting plants, no. Kasi malaki yung possibilities na kapag hindi pa talaga kalat na kalat yung carpeting plant nyo or hindi pa nila nati-take over, no, tapos hindi pa naka-hold ng masyado yung ugat, possible mahigop nyo yung aqua soil, lalo na kung malakas yung pressure ng siphoning hose nyo. Possible mabungkal nyo siya, magulo nyo, no, ma-disturb nyo. So, ganun yung possibilities na mangyayari. So, ayun, balik tayo dito. Pakita ko sa inyo, i-siphon muna natin siya. So, sa pagsasiphon, guys, no, kailangan natin ng timba at kailangan natin ng siphoning hose, no. So, paano nga ba ginagamit yan? At madalas nakakarinig ako ng reklamo na hindi daw gumagana to, no. So tuturo ko na rin dito, guys, no, kung ano yung mga possible na pwede mong gawin, no, para mapagana mo yan kasi minsan talaga hindi humihigop ng tubig yan. So yun, guys, no, ito yung siphoning hose natin. So paano siya ginagamit, no. So itong kulay blue na to, guys, ito yung panghigop natin ng tubig, no. So ito yung ilulubog natin sa aquarium. Tapos itong part na to, guys, no, ito yung ihigop ng dumi doon sa substrate natin, no. So ilulubog nyo lang siyang ganyan, yan. Tapos pipindutin nyo siya, yan. Ihigop ng tubig dapat yan. So ito, guys, yung pinaka-common na problema bakit ayaw nang bumili ng mga tao ng ganito. Kasi ang katwiran nila, hindi daw humihigop. So kung hindi siya humihigop, guys, no, edi higopin nyo. So ayan na. So mapupull siya ng gravity, no. So tumutulo na siya. So ngayon, paano naman siya siphon? Di pakilapit nga yung camera sa substrate dito. So yun, guys, no. So nakikita nyo, nakapigil ako dito, no. So pinipigilan ko lumabas yung tubig. So ngayon, gagawin nyo, ididikit nyo ngayon itong nozzle na to sa substrate, tas unti-unti nyo i-release yung tubig dito. Yan. So kung makikita nyo, yun, no. Nakikita ba sa camera na nahihigop niya yung mga dumi? So pinipigilan ko, guys. Nakita nyo pumapasok yung mga substrate or yung white sand natin sa loob ng nozzle na yan. Yan. Tapos pinipigil-pigilan ko. Tapos dito sa parte na yan, umaangat yung mga dumi, no? Yung mga dirt. So yung nahihigop lang, guys, ng siphoning hose na to is yung mga parang mga small particles na dumi, no? Pero wag natin isasama yung mga white sand natin. So ayan. Makikita nyo sumasama yung white sand pero pinipigilan ko. So, mukha siyang nakakatamad gawin, pero nakaka-enjoy siya sa totoo lang. Yan. So, hindi nyo lang nakikita, guys, no? Akala nyo walang nahihigop, pero merong nahihigop na mga dumi yan. Especially kung yung mga aquatic soil yung gagamitan nyo nito, no? So, makikita nyo talaga. Yan. Tapos, pigilan nyo lang. Tapos, itaktak nyo, no? Para mahulog yung mga white sand. So, ganun lang yung kailangan natin gawin sa buong ano, no. So, hindi nyo naman kailangan i-siphon ng todo yung buong substrate nyo, no. So, yung enough lang, no, enough lang na part. So, yun, guys, no. Bukod dun sa una, na pag ayaw niyang humigop, di ba, hinigop ko siya, tapos tumulo siya. So, pangalawang technique, guys, na pwede nyong gawin, no, para lumabas yung tubig dito. Kung makikita nyo may tubig na dito sa timba, ilubog nyo itong dulo na to sa tubig. Tapos saka nyo siya pindutin. Tulad nito.
Yan. So, tulad dito guys, ayan, ilulubog yung dulo niya sa may tubig, tapos pipindutin mo siya. Humigop na siya. No? So, humigop na siya ng tubig. So, huwag nyo itapon guys yung ganito nyo, no, kung ayaw niya humigop, no. So, yun yung dalawang way para mapagana nyo siya, no. So, hindi siya walang silbi, no, may silbi siya guys, no. Kailangan nyo lang gawa ng paraan. So, ayan. So, dahil sa akin naman, hindi naman ganun karumi yung substrate ko, no? So, okay na ako dyan. So, ang gagawin ko, aalisin ko na tong siphoning hose ko. Tapos, ilalagay ko na yung mahabang hose palabas dun sa terrace, no? So, ihigupin ko na siya ron. Mas mabilis yung process natin. So, depende na lang sa inyo, guys, no? Kung maliit lang naman yung aquarium nyo, pwedeng gumamit kayo ng timba. Tapos, pagkatapos yung tanggalan ng tubig, yung pinagtanggalan nyo na tubig, ipang-dilig nyo sa lam or itapon nyo na lang sa toilet, no? So, wala nang problema yun. So, yun, ikabit na natin yung hose dito. So, yun guys, no? Ito yung sinasabi kong isang method ko, no, sa pag-drain ng tubig. So, makikita nyo, meron tayo ditong pinaglumaan na inlet saka outflow ng canister filter, no? So, nakakonect yan sa hose, guys. Yan. Tapos yung hose na yan, ilalabas natin hanggang dun sa terrace, no? Tapos hihigupin ko siya manually, no? So ipapakita ko sa inyo. Yun yung unang technique, tapos papakita ko yung pangalawa. Okay na? So yun guys, no? So ngayon hihigupin ko siya guys, no? So kailangan nyo lang huminga ng malalim, no? Kasi napakahaba ng hose na to. Pero konting-konti lang nahigop, no? So mapupul na siya by gravity. So yun guys, no, sigurado na tayo na nakahigop na, no. So pakita mo nga, Big. Ayan. So, 'di ba? Lumabas na yung tubig, no. So ipakita natin dun sa loob. So, humihigop na yan, guys, no. So dito naman, no, wala tayong butas, no. So malaki rin yung possibilities na kung yung isda nyo mabagal lumangoy, possible mahigop. So ang gawin nyo lang, guys, no, takpan nyo lang siya, no. Bali, itong mga cichlid naman, mabibilis lumangoy yan. So hindi yan mahihigop. So yun yung unang technique guys, no, na pwede nyong gawin, no. Pangalawang technique guys, no, pwede kayong gumamit ng submersible pump, no, kung medyo nababagalan kayo, no. So kung hindi nyo alam guys yung itsura ng submersible pump, ipa-flash natin dito sa video. Ayan. So ngayon ilalagyan nyo ng hose yung submersible pump, ilulubog nyo. So i-connect nyo siya sa outlet, no. So under yan, no. So magde-drain na siya ng kusa. Pangatlo guys, no, ito yung pinaka magandang at madaling paraan, no, kapag ka naka-canister filter kayo, no. So makikita nyo yung canister filter natin. Ito yung ano niya, ito yung intake, tapos ito yung outflow, inalis ko. So ngayon guys, no, yung outflow natin, i-connect natin sa hose palabas sa terrace, no. So ngayon dito hihigop yung ano natin, no. So dito hihigop yung canister filter natin papunta dun sa outflow, tapos ilalabas niya. So ipakita ko rin sa inyo. So yun guys, no, naikabit na natin yung outflow dun sa hose natin, no. So yan, nakaduktong na yan dun. Tapos tignan natin dito sa terrace. So ayan guys, oh, lumalabas na yung tubig niya. So pinupul na siya by gravity. Actually pwede pa nating i-connect yung canister filter natin sa outlet, no, para mas mapabilis. Pero so far, ayan, okay na siya. Okay, gawin nating pang water change yung canister filter natin. Yan. So maandar na yan guys. Yan, umihigop na siya dito. So yun yung dalawang way guys, no, ay tatlong way actually, no, sa pagde-drain ng tubig. So ayan, tuloy-tuloy na yung paglabas ng tubig niya, no. So kung malakas yung canister filter nyo guys, no, syempre mas malakas din yung labas ng tubig. So yun, no, guys, no, na-drain na natin siya ng 50%, no. So ngayon, eto, meron tayong isa pang hose na connected naman siya dun sa tap water natin, no. So yun, directly lang guys, no. Hindi na ako nag-i-stock ng tubig guys, no. So diretso na sa gripo, no. So nasanay na sila ng ganun yung setup, no. So far okay sila, no. Wala akong casualty sa mga isda ko. Ngayon, ayun. Pero after nating ma-fill ng tubig, no guys, no, syempre nagdo-dose tayo ng
water conditioner, no? So, ito, yung mga benefits niya guys, no? Basahin nyo na lang. Yan. Tapos, gumagamit din tayo ng aquarium salt. Hindi to marine salt guys, ha? Aquarium salt siya. Yung parang rock salt or yung rock salt na ginagamit natin sa pangluto. Pwede yon, no? So, according dito, yung mga aquarium salt na to or yung rock salt na to, nagiging para siyang ano. So, ito, sabi dito guys, oh, electrolyte, no? So, provide essential electrolyte, no? So, ayan. Yan ang benefits niya. Basahin nyo na lang, guys. So, ngayon, buksan na natin ang gripo. So, ayan. So, hintayin na lang natin siyang mapuno, guys, no? So, ito siya, guys. So, diba? So, kahit matanggal yun, guys, so yung elbow natin yan, walang problema yan kahit magulo mo yung sand, no? Kasi sand lang naman yan, eh. So, walang maging problema yan. Tapos, kung magtatanong kayo, no? So, Tito Tom, paano yan, no? Yung daming dumi-dumi na yan. So, may higop din yan. Magsisettle din yan, guys. Tapos, yung iba may higop din ng filter natin yan, no? So, wala namang problema yan, guys. So, hindi yan masyadong big deal pagdating sa mga isda. Though, minsan may mga times lang, no, na minsan may mga parang bad bacteria, sabihin na natin gano'n, na nandun sa ilalim, no. So minsan pag na-disturb siya, no, especially dito sa aqua soil, minsan kapag na-disturb mo yung ilalim niyan, magugulat ka na lang. Biglang parang magre-release siya ng too much nutrients, tapos mag-a-algae siya, no. So again, kapag ginalaw nyo yung substrate, no, sa mga planted tanks natin, no, so guys, mag-water change kayo, no? Kasi pag nagalaw yan, automatically minsan may mga sobrang nutrients yan sa ilalim, eh. So, yan. Pagkatapos nating punuin to, dodose lang natin yan, no? So, yun. Punta tayo dito sa mga hindi rin nakakalam. So, ang dosing niya, guys, no? Ang isang punong takip nito, good for 26 gallons na. So, example, meron kang 26 gallons, bagong setup. So, pagkalagay mo ng tubig, no? So, isang takip yung kailangan mo. So, dahil since ito, guys, no, customized tank, parang nasa around 21 gallons lang to, eh. So, ang lalagay ko lang dito, dahil kalahati lang naman yung tinanggal natin, no? So, kalahating takip lang din yung ilalagay natin, no? Na water conditioner, no? So, sobrang tipid gamitin ito, guys, no? Tapos, ayun nga, syempre, consider nyo na rin, guys, yung space na nakakain ng sand at ng mga hardscape natin, no? Syempre, less pa sa 20, example, no? 20 gallons to. Tapos, less mo pa yung space na kinain ng mga hardscape at buhangin natin. So, less than 20 gallons siya, no? Tapos, kalahati lang yung inalis nating tubig, no? So, diba? Alam nyo yun? So, mas tipid. So, yun. Shake, 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 guys, no? Tapos, tara, i-dose na natin. Alright. I-dose natin yan, guys. Lagay na tayo ng asin, tapos pwede na nating i-prito. So, yun nga, guys, no? Nagawa na natin lahat ng gagawin natin, no? So, it's time, no? Para buksan na natin yung filtration natin at hayaan na natin mag-settle at lilinaw din yan. So, yan, guys, no? Na-refresh na natin yung tubig nila, no? So, isa pa pala, guys, no? Kung matatanong nyo, Tito Tom, nililinis ba yung filter? Yes, nililinis siya, guys, no? So, ang laman ng filter natin, guys, is etong mga to. Ipa-flash natin sa video, no? So, ang gamit lang natin sa filter media natin, no, is yung lava bits, no? So, yung lava rock na maliit, no? So, yung lava bits, no? So, ang gagawin natin, guys, no? Kung gusto niyo siyang banlawan, pwede. Pero pwede din namang hindi. Kasi meron dalawang media na ginagamit sa aquarium natin, no? So, yung mechanical media at yung biological media. So, yung mechanical media, guys, no? Itong mga foam na to. Tapos, yung filter wool, no? Yung filter foam na puti, no? So, sila yung mga mechanical media. So, pwede nyong i-layer yan, no? So, syempre, nasa pinakaunahan, no? Yung etong mga to. Tapos, yung nasa pinakadulo sa ilalim, yun yung filter wool natin na puti, no? So, para nasasala niya yung different sizes ng debris sa tubig natin, no? So, ito, yung medyo malalaki. Tapos, ang mas masasala naman nung nasa ilalim natin na yung filter wool na puti, yung mas maninipis, no?
tapos yun nga guys, no, yung biological media, maraming klase. I-flash natin dito sa screen natin, no. So ayan yung mga sample ng biological filtration natin or biological media natin, no. So dito sa mga biological media na to guys, no, dito nabubuhay or dito paparami, no, or hinahouse yung mga beneficial good bacteria, na yung mga beneficial good bacteria na yun yung mga nagdi-decompose o lumalaban sa ammonia, no. Tapos syempre mas maraming bacteria, mas maraming lumalaban sa bacteria. So ayun nga, mali. So mas maraming bacteria, mas maraming lumalaban sa harmful ammonia. So saan ba nanggagaling guys yung harmful ammonia? So sa mga dumi ng isda, tapos sa mga fish food na hindi nakakain, nako-convert siya into ammonia. Tapos kung meron kayong mga halaman, kung mga decaying na or nabubulok na, so nagkokos din yun ng ammonia, no. So pag nag-combine yun, fish waste, yung fish food, and yung mga decaying matter, so yun, nako-convert sila into ammonia, so nagiging toxic yun sa tubig, no. So kaya malaking tulong yung water change, no, para nababalance or nababawasan natin yung ammonia level sa tank natin. Much better nga siguro kung meron tayong test kit, no. So ito yung test kit guys, no, yan. So ginagamit yan para makita natin kung ilan na yung level ng ammonia, nitrite and nitrate sa loob ng aquarium natin. And then ayun nga, balik tayo sa paglilinis ng filter. So yun, kung gusto nyong linisin o banlawan yung mga filter media nyo, especially itong mga mechanical media, no. So yun nga guys, no, yung mga biological media nyo, kahit hindi nyo nabanlawan yon, eto na lang mga mechanical media yung babanlawan natin, no. So ito guys, no, pwede nyo siyang banlawan na sa tubig na galing sa gripo. Walang problema yon kasi ito lang naman yung mga sumasala sa mga water debris, no. Pero yung biological media, no, so wag yung uhugasan yon sa tubig na galing sa gripo or dun sa tap water nyo, no. Kasi yung tap water na yun guys, no, meron siyang chlorine. So yung chlorine, pinapatay niya yung beneficial good bacteria, no. So kung gusto nyo talagang banlawan at linisin yung mga biological media nyo, so kumuha kayo ng tubig na galing dito sa aquarium nyo, no. So bago kayo mag water change, kumuha na kayo ng isang tabo or isang timba, no. Ilagay nyo sa timba, tapos dun nyo banlawan yung biological media, no. Kasi itong tubig na to guys, na wala na siyang chlorine, no? So safe na siya para banlawan mo yung yung biological media. Pero yun nga again, kung ito yung babanlawan nyo guys, yung mga filter foam at yung katulad nitong foam na to, so walang problema to guys, no, kahit na banlawan nyo to ng tubig na galing sa gripo. At ayun nga guys, no, sana marami kayo natutunan dito sa paglilinis natin ng aquarium, no, dito sa mga isda lang, no. So yan, pakita ko ulit. So ayan na sila, no. So unti-unti na guys, no, lilinaw ulit yan, no. Hintayin nyo lang, no, wag kayo magmadali. Meron tayong beneficial good bacteria sa filter natin, kaya mas mapapabilis yung paglinaw ng tank, no. So yun nga guys, no, kung nagustuhan niyo yung video na to, kung may natutunan kayo, no guys, no, paki-subscribe naman yung channel natin at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin dito sa hobby, sa fish room at kung ano-ano pa, no. So yun, maraming salamat mga pamangkin sa panonood, no, at hanggang sa muling paglangoy guys, Tito Tung out.